One TV Patrol. Good governance, dakong tabang sa pagkawalan sa Misamis Occidental sa pinakapubring probinsya. Ano ang detalye ni Johnny Tom? While laing gipasanginlan si Governor Henry Iswaminal kung nganong natangtang ang Misamis Occidental sa listahan sa pinakapubring probinsya sa nasod, maulang ang good governance o maayong pagdumala labi na sa paggamit sa pundo. Ang pagsulbad sa kapobrehon sa probinsya wala magsugod sa iyang pagserbisyo isip gobernador apan iya kining gisugdan sa dihang mialagad siya isip kongresista sa ikadong distrito sa tulo ka termino. Binilyong pondo ang iyang gidala sa ikadong distrito nga nagamit sa mga dagkong infrastruktura nga dako kayo og tabang sa pagmugna og trabaho og sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya gumikan kay ang mga panginahanglanon sa mga materialis dinhi usab gipalit sa probinsya. Sa iyang unang termino sa Kapitolyo niadtong 2022, malampusong natubag sa iyang administrasyon ang gikinahanglang mga proyekto ug programa nga waylon o utang. Ang gisaligan maulang ang allocation sa gagamanang nasyonal o ang local tax collections. Gani adunay kabilinggan sa pundo sa iyang pag-take over, gumikan kay gikuhaan ni atong tungura og 200 milyones pesos ang national tax allocation sa rason nga wala na sa restriction sa COVID-19 ang nasod. Alang kaniya nga kung tarungon lang pagbahin-bahin ang kwarta sa Kapitolyo og adunay kahadlok sa Ginoo, bisan unsa kagamay sa pundo, mirakulous o katingad-an kining matubag sa mga gikinahanglan. In the past, our leaders, bisan kamo sa lungsod, you do not talk on local revenues because we are all dependent only to the national tax allocation. We were able to raise revenues without increasing taxes. We only collect taxes due to the government. These are just among on the many best practices we have undertaken to ensure efficient fiscal management. This practice allowed us to fund critical, life-changing projects without incurring to loans because under our leadership, we discourage borrowing. We believe that progress should not be built on debit, but on discipline. Despite the 2.9 billion gap between our total expenditures and national tax allocations, we did not borrow. Wala tamang hulam. We did not incur deficit. How did we manage? Through good governance, efficient local revenue generation, and prudent, responsible spending. We were once counted among the top 10 poorest provinces in the country. Usata sa pinakapobre nga probinsya sa tibuok Pilipinas. But today, we have risen. We are no longer on that list of top 10 poorest provinces. That did not happen by chance. It might be a magic according to Congressman Andoy. It happened because of all of us. Because we believe in each other. Because we work as one. And if we call it a miracle, tungod sa pag-ampo o spiritual guidance sa atoang mga partner sa religious sector under the leadership of Archbishop Martin Humuad. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tome reporting. One TV Patrol.